Okay, so i-continue natin 'tong kay Anjo Iliana. Ngayon kasi ang nangyayari ngayon, ina-amplify na or pinapalakas na yung tinig or ine-echo chamber na ng mga DDS yung mensahe ni Anjo Iliana. Again, etong mga ganito kasing bagay na 'to, mga lods, hindi naman kasi importante talaga yung hindi importante rito yung kung mapapatunayan ba or hindi. Ang importante dito may allegations lang. Kasi public opinion yan eh. Ang public opinion madaling masway yan. Pero kaya nga tayo nag-aaral ng critical thinking dito sa ating Tito Sen? channel para hindi kayo masway agad yung inyong opinion ng mga ganitong klaseng galawan. Kasi this is what we call a smear campaign. Siyempre, si Tito Sen, isa yan sa mga pinakasikat na senador ngayon. Tropa niya si Ping Lacson na talaga namang sanggang dikit yung dalawang yan. Parang magkapatid yan sa Senado. Tapos of course, si Vico Soto, isa sa mga maiinit na politiko na kalaban ni VP Sara. Kumbaga, this is a battle on a bigger ground eh. Kung titignan nyo siya. Ngayon, eto na si Banat Bay, magsasalita na siya tungkol kay Anjo Iliana na Diyos ko, chismis lang to eh. O, pakinggan natin. Na gusto mo talagang laglagan. Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung... Naku, 2013. 2013. That was ilan taon din yun mula ngayon, 25. Naku, 2013. Merong umalis sa Itbulaga nung mga panahon na yun. At etong tao na ito ay di umano, naging issue na nun. Ako, nakita ko kaganina eh. Ginugel ko eh, lumabas. Sige nga. Okay, so meron, kasi pag binasa nyo, actually immaterial na yan dito sa usaping ito. Ano naman kung nagkaroon ng, hindi naman, kasi matagal na tong nangyari eh. So, this is not something na nangyari ngayon, okay? And hindi na natin mapapatunayan yan ngayon kasi nga, matagal nang tapos yan, most likely the case. Kasi kita natin, kung talagang may issue about sa pambababae or pagkakaroon ng illicit affair si Tito Sen, di sana dating-dati pang naghiwalay sila ni Helen Gamboa. 'Di ba? Hindi naman sila hiwalay hanggang ngayon eh. They are still happily married and yung mga anak nila nagta-thrive din sa mga karera nila. So meaning to say, etong sinasabi ni Banat Bay, it's already immaterial to the case, mga lods. Gets nyo? Hindi na siya relevant. Pero it's a smear on the reputation of Tito Sen, brought to you by Anjo Iliana, na ina-amplify lang ng mga DDS vloggers. Now, is it okay to speculate sa mga ganito? Siguro, mag-speculate ka, pero ingat ka din. Kasi, hindi ka naman sure kung totoo yan or hindi eh. Di ba? Gets nyo? Hindi ko alam dito sa mga to kasi wala eh. Ganon talaga. Siraan ng karera. Kung kilala ninyo, i-comment nyo nga dyan. Tingnan ko kung mahulaan ninyo. Umalis ito sa Itbulaga ng bigla-biglaan dahil daw di umano ay nakalunok ng pakwan. Ayun. So, kaya nakita nyo, ganyan yung ginagawa ni Banat Bay. Inaano niya, tinitira niya yung reputasyon ni Tito Sen. Ngayon, pakinggan natin to. Anjo Iliana, ni Rani Yusek Castro, walang kredibilidad, nangangamoy DDS. Okay, totoo naman talaga na DDS si Anjo Iliana. And yung reaction video naman ni Attorney Claire, ilagay natin sa konteksto, hindi niya naman ginawa ito pag nakasampa siya sa podium. Kumbaga, hindi niya ginawa ito ng office hours, okay? Si Auntie Claire, ang ginawa niya, sumampa siya doon saan niya. Si Attorney Claire, sumampa siya doon sa platform niya, tsaka siya nagsalita. I'm just saying sa inyo na hindi niya ginawa yung litanya niya kay Anjo Iliana on government time. Ginamit niya yon on her own time as a commentary vlogger. Kasi hindi niyo na itatanong, matagal nang nagko-commentary yan si Attorney Claire. Actually, alam ko, I believe kilala niya ako. I'm not sure pero si yung isa naming kasamahan sa grupo namin na Ampalaya Geng, kilala niya si Fiscal EJ, at the very least kilala niya yan, 'di ba? So ang pinopoint ko rito, si Anjo Iliana, ang binibira niya kasi si Tito Sen ng below the belt, okay? Nang mapanira. Kita nyo, maraming abogado ang nagsasabi, hindi lang ako kasi sa tingin ko talaga it's besmirching the reputation of
of Tito Sen, whether it's true or false, it doesn't matter kasi it's something private between the two parties involved, Anjo Iliana and Tito Sen. Di ba? Ang daming nagsasabing abogado na baka libelous yung sinasabi ni Anjo Iliana. And as a lawyer, syempre, and as someone na na nagdi-debunk ng mga DDS, syempre magsasalita si Auntie Claire dyan in her own time, or si Attorney Claire, di ba? I understand kasi napanood ko yun yung 25 minutes na litanya ni Attorney Claire dyan. Na naman masama, tama lang. Tama lang. Sobrang tama lang, oh. Pakinggan natin si Banat Ang DDS. Sino ka ba? Ipakita mong totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Wala kang credibility. Mantakin mo, ha? Well, in my opinion kasi, ang rinig ko na kasi napanood ko to kay Attorney Claire, sabi niya gano'n, si Anjo Iliana din ay nagtatrabaho sa isang certain senator, okay? Ibig sabihin, tumatanggap siya ng perang gobyerno. Tama, kasi nagtatrabaho siya sa senator. Yung senator naman na yon, I believe hindi naman siya binabayaran on a private capacity. Kasi staff ka nga ng senator Therefore, ang iyong bayad ay galing sa taong bayan. Tama. So, ang kapakanan dapat ng taong bayan ang iyong iniisip. O, 'di ba? Hindi mo dapat pinopromote kung sinong politiko yung yung iyong sinusuportahan. Si Attorney Claire naman talaga sa platform niya, mahilig din siya mang-criticize. Okay, may pinupuri siya, meron din siyang kini-criticize. Pero in my opinion, sa tagal kong nanonood sa kanya, palagay ko mas marami siyang kin-criticize. And isa nga doon, etong si Anjo Iliana, I do believe naman kasi once na nag-below the belt ka na once na personal ka na, once na dinamay mo na yung past na whether mapapatunayan mo yan or hindi, linabas mo lang yung controversy na yon kasi gusto mong sirain yung reputasyon ng isang tao, talo ka na agad sa argumento. Kuha? Yun yung problema kasi kay Anjo Iliana na ngayon sinusuporta ng mga DDS vloggers. I told you, di ba? Yung una nating na-discover dito, di ba? Yung kay Boss Dada. Ngayon, eto na, nasa patriarch na tayo ng mga DDS vloggers. Sabi ko sa inyo, connect yung mga yan, mga lods Tuloy natin. Issue si Soto. Hindi naman issue si Marcos. Sumagot ka, Castro. Hindi. Kaya siya sumasagot out of kasi nga it's a public issue. It's in the public domain. Lahat tayo pwedeng magkomentary kasi it's out in the public. Hindi naman pribadong buhay ni Anjo Iliana at ni Tito Sen yung pinag-uusapan natin Ang pinag-uusapan natin ngayon is something that Anjo Iliana said in the public. So yan yung kinokomentan ni Attorney Claire. Whether or not agree ka kay Attorney Claire or hindi, that's on you. Kaya nga tayo nag-aaral ng critical thinking. Ako, may opinion ako dyan. Si Attorney Claire, meron. Ikaw, meron. Pero, ang akin lang kasi, may connivance kasi. Ako, hindi ko naman kilala yan personally si Attorney Claire apart from siya yung nag-moderate noon doon sa debate ni Fiscal EJ na kaibigan ko. Pero, it's her own opinion na wala nang credibility si Anjo. Ang akin lang, sana pinribado nila kasi magkaibigan sila 20 years and more and beyond kasi 20 years sa Itbulaga. I don't believe na 20 years lang silang magkaibigan. So, wag nating siraan yon para sa political na paniniwala lang. Gets nyo? Iba-iba tayo ng political na. Ikaw, malamang may mga DDS dyan. Shoutout sa inyo. Kung Cebuano kang DDS, nakikiramay ako dun sa inaano nyo. So, pinagdadaanan nyo ngayon. Tuloy natin. Pero kung ang issue ay yung amo mo, ang amo mo si Marcos, hindi si... Ang amo ni Attorney Claire ay taong bayan. Okay? Nililigtas niya lang yung reputasyon ng gobyerno ni Marcos para hindi masyadong masira sa social media. Isa yun sa trabaho ng PCO na to handle the criticism, na unfair criticism, unfounded, unjustifiable criticism, natatanggap niya sa mga kagaya mo, Banat Bay. Tuloy natin. Toto, ang bira ka, oo. Ano, nagtatrabaho ka na ba ngayon sa Senado? Ikaw na ba ang tagapagsinungaling ng Senado ngayon? Pati ba... Paano mo naman nasabing sinungaling? Kasi napanood ko yun 25 minutes ni Auntie Claire. Ay, hindi naman siya nagsinungaling doon. She is just pointing out yung mga parang inconsistency ni Anjo. Yun lang, that's it. Wala na. Alam mo naman, kasi napanood ko na si Attorney Claire. Actually, hindi ko nga masyadong bet yan kasi syempre, alam nyo naman,
kasi dahil dati inaatake niya si Raffy Tulfo lagi, 'di ba? Ako, parang ano bang nagawa sa ni Raffy Tulfo? Pero ngayon na iba na yung style ni Sir Raffy, parang mas nagiging warm na siya kay Sir Raffy, 'di ba? Ganun talaga, nagbabago ang tao. Etong si Anjo, parang walang pinagkatandaan. Tropa mo yang si Tito Sen, tas ganyan ka gumalaw. Tuloy natin. Naman yan, sinasawsawan mo. Alam mo, eto nung nabasa ko to, akala ko fake news. Walang biro, akala ko talaga fake news. Kasi ako maingat ako sa fake news. Ayaw. Talay. Ko yung fake news Pag may talaga, ginugoogle ko talaga, hinahanap ko yung talagang source. Pambirang buhay. Totoo pala. Meron siyang video dyan, pero hindi naman niya sinabi yon on government time. Nasa YouTube channel niya. So, goods yan. Huwag kang dyan. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, mga